10 dahilan kung bakit dapat kang magbasa ng Bible. Lahat po ng mga nagbabasa ng Bible, lahat po ng mga kapatid na sila ay patuloy na naglalaan ng kanilang oras upang magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon, nalalaman po natin kung gaano kahalaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Ngayon, para po sa higit pang ikalalalim ng ating pong talakayan, ito po yung ating gustong pag-usapan sapagkat alam po natin kung gaano nagbibigay ng importansya ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. At ito pong Bible, na kapag pinag-usapan po natin ito, sinabi nga po na aklat ng Timoteo, para meron po tayong referensya, tingnan po natin sa aklat ng Timoteo, na ito po yung magiging pangunahin po nating teksto na bubuksan, na sinasabi po rito sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15 hanggang 17. Ganito ang ating matutukayan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan o ang Biblia na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito po yung ating paksa na pag-uusapan ngayong gabi, 10 dahilan kung bakit dapat kang magbasa ng Bible. At yung ating pong main scriptures, ating pong text na binasa po ngayon, ipinapakita lamang po ng talatang ito kung ano ang kabutihang na idudulot ng banal na kasulatan ng Biblia sa atin pong buhay. Nasabi nga po dito ng Apostol Pablo, mula pa sa pagkasanggol, ito nagbibigay ng dunong, nagbibigay ng talino, patungo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At lahat ng kasulatan na ito'y kinasiyan ng Diyos, meron pong kapakinabangan. Una, sa pagtuturo, pangalawa, sa pagsansala, pangatlo, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ngayong gabi, pag-usapan po natin itong subject na 10 dahilan kung bakit dapat kang magbasa ng Bible. Now, binasa po natin kanina ang sinabi ng Apostol Pablo ng nakapaloob dito po sa banal na kasulatan, dito sa Biblia. Maaring ikaw na nanonood po ngayon, nakikinig, meron kang personal na kumbaga sagot pag pinag-usapan natin itong kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Ano ba yung dahilan mo? Bakit nagbabasa ka ng Biblia? O kaya naman, ano yung kumbaga naging motivation sa'yo? Bakit dapat mong basahin ang Biblia? Ngayon, magbibigay po tayo ng 10 pangunahing kadahilanan bakit dapat kang magbasa ng Biblia. By the way, ang Biblia, mga kapatid, ito po ay kinasiyang salita ng Diyos. Hindi po ito katulad ng paniniwala ng ilan na sinasabi nila na ang Biblia, ito'y gawa lang ng matalinong tao. Kaya hindi po sila ganun ka-dependent dito. Pero yun po ang sinasabi po ng Biblia sa ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21, na maalaman mo na ito, na alimang hula sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng banal na Espiritu. Ang Biblia, hindi po ito galing sa sariling pagpapaliwanag ng sumulat, kundi, ang sabi po dyan, ang mga taong kinasangkapan ng Diyos ay inudyukan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin ng inudyukan, kung ano ang leading, kung ano ang sinabi ng Espiritu na kanilang isusulat, yun po yung kanilang isusulat. Hindi po galing sa sarili nilang kaisipan, hindi galing sa kanilang sariling pananaw o kalooban, kundi ito'y galing sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga ito pong Biblia, ito'y tinatawag din written word of God. Mga nasusulat na salita ng Diyos. Ngayon, pag-usapan po natin, ano po ba yung mga dahilan bakit dapat tayo o dapat kang magbasa ng Bible? I would encourage everyone na basahin po natin ang Biblia. Ang Biblia, ito po hindi naisulat upang itago lang sa aparador, ilagay sa altar o kung saan man pong lugar. Ito ay dapat na binabasa, hindi po dapat ito itinatago. Ngayon, pagtatanungin natin, ano po ba yung mga dahilan? Bakit dapat nating basahin? Number 1,
Bakit dapat kang magbasa ng Biblia? Number one, para makilala mo ang Diyos. Hindi po natin tunay na makikilala ang Diyos kung hindi natin pag-aaralan ang kanyang mga salita. Sa Bible po, ipinapakita ang kanyang katangian, ang kanyang mga pamamaraan, at kung sino ang ating Panginoon. Sinabi nga po ng aklat ng Juan Kapitulo 5, talatang 43. Ganito po yung ating matutunghayan. Kung meron po kayo mga Biblia, sundan po ninyo. Juan Kapitulo 5, talatang 43. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumaparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ang sabi po dyan naparito ako sa pangalan ng Ama, pero ayaw ninyo akong tanggapin. Kung merong ibang paparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Now, ang pagparito ng Panginoon ay andon po yung sa pangalan ng Ama, na ang kanyang inirepresent nga po na pangalan dyan, walang iba, kundi yung pangalan mismo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Now, isa pa pong talata, Juan Kapitulo 5, talatang 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip niyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatuto tungkol sa akin. Ang sabi po ng Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan. Hindi po basta basahin Mas malalim po ang salitang saliksikin kaysa sa pagbabasa. Pag sinabing saliksikin, pinag-aaralan mong mabuti. Now, bakit po sinabi ng Panginoong Kristo na dapat natin saliksikin ang mga kasulatan? Sabi po niya, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ito ang siyang nagpapatuto tungkol sa akin. Ang banal na kasulatan o yung Biblia na atin pong binabasa, ito yung magbibigay ng mga pamamaraan upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan, at ito rin yung magpapatuto tungkol sa ating Panginoon. Sino ba ang Diyos? Ilan ba ang Diyos? Ano yung kanyang katangian? Hindi natin pwedeng i-justify na tayo po'y naniniwala sa Diyos at hindi tayo naniniwala sa Biblia. Dahil kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos at hindi ka naniniwala sa Biblia, hindi po kumpleto at hindi po natin mapapatutuhanan ang iyong paniniwala sa Diyos dahil wala kang batayan. Ang pinakabatayan po natin, nagpapakilala merong Diyos, ay ang kanyang mga salita. Now, sa pagbabasa, nagkakaroon po tayo ng personal na relasyon o ugnayan sa Diyos. Hindi lang po yung tinatawag nating basta kaalaman sa Kanya, kundi mas lumalalim yung ating ugnayan sa Kanya. Mas lalo po nating nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Pangalawang dahilan, bakit dapat kang magbasa ng Bible? Ito po ay nagiging gabay sa tamang pamumuhay. Again, number 2, gabay sa tamang pamumuhay. Ang Bible ay parang manual ng buhay. Pag sinabi po nating manual, yan po ay sets of instructions or directions. Yan po yung nagbibigay sa atin ng mga iba't ibang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Yan po yung pag tinawag nating manual of life. Ang Bible ay parang manual po ng buhay. Itinuturo po nito kung ano yung tama at kung ano yung mali, paano mamuhay ng may integridad. Yan po yung Bible. Sabi po ng Aklat ng Awit, chapter 119, verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kita po, ang ganda po ng talatang ito. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po ay nagpapahayag, nagpapakita ng gabay, ng direksyon, at nagiging tanglaw natin sa atin pong buhay na nilalakaran sa mundong ito. Kaya sabi po ng awit, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi ka maliligaw, hindi ka madadapa kapag ka ang manual na yung sinusunod ay ang manual ng salita ng Diyos o ng Biblia. Now, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, mas nagiging maayos, mas nagiging makabuluhan ang iyong pamumuhay. Tingnan niyo po yung dating tao na, kumbaga dating problema ng pamilya, problema ng barangay, problema ng lipunan, nung nakakilala sa Panginoon, nung na-impluwensya ng salita ng Panginoon, nabago yung kanyang buhay. Yung dating pasaway, ngayon po ay
tagasunod na ni Kristo. Yung dating pasaway, ngayon ay nagiging pagpapala na sa kanilang lugar. Bakit? Kasi nga, yung salita ng Panginoon, isa sa dahilan bakit dapat mong basahin, yan ay gabay sa tamang pamumuhay. Kaya nga sabi po doon sa main text na ating binasa, ang lahat ng kasulatan na kinasiya ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat na maggawang mabuti. Kaya ito po yung pinaka-the best na pamamaraan na panturo upang tayo po ay magkaroon ng gabay sa tamang uri ng pamumuhay. Ito po yung missing link. Bakit po grabe po ngayon yung iba't ibang mga pag-uugali ng tao? Dahil wala po talaga yung consistent na pagtuturo ng banal na kasulatan. Hindi na ituturo kung ano yung dapat at yung hindi dapat na nakabatay sa salita ng ating Panginoon. Na kung saan ito po yung dapat na itinuturo natin, ito yung dapat na binabasa natin sa schools, sa trabaho, sa iba't ibang institution, sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ito po yung kinakailangan po nating, kumbaga, maging manual natin eh. Ito yung makakapag-generate ng tinatawag nating o kaya makakapag-reforma ng isang mabuting uri ng buhay ng tao, ng panunungkulan at ganoon din po ng tinatawag nating moral recovery. Ito pong banal na kasulatan. Now, pangatlong dahilan, bakit dapat kang magbasa ng Biblia? Pangatlo, para magkaroon ng kapayapaan ang iyong isip at puso. Lalo po sa panahon pong ito, pag pinag-usapan po natin ang kapayapaan, yan po ay kailangan natin sa panahon ito. Dahil alam na po natin kung gaano kagulo ngayon ang mundo. Kung gaano kagulo yung paligid natin. Sabi nga po niyan, maaring ikaw ay nasa lugar na unsecure. Parang wala po yung safety. Wala po yung kasiguruhan. Wala yung protection. Pero ano po ba mga kapatid? Kapag ikinagbabasa ng Biblia, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong isip at sa iyong puso. Sa gitna po ng problema, ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Ngayon po kahit nga sabihin natin, ikaw ay nanghihina, nanglulupaypay, every time na maalala mo yung pangako ng Diyos, yung kanyang mga salita, yan po yung nagbibigay sa iyo ng daan upang magkaroon ka ng kapayapaan, upang ikay muling lumakas, upang ikay muling ma-encourage, ikaw ay muling kumbaga tumibay dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga, bakit dapat mong basahin ng Biblia? Magkaroon ka ng kapayapaan at kalakasan sa iyong isip at puso. O, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayo ng inyong pag-iisip at ng inyong puso ay ingatan kayo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi po, ayan yung mag-iingat sa ating puso at isip. Bakit? Kasi nga, kapag ganun po yung ating salita ng Panginoon na nagiging guidance natin sa buhay. Now, ang pagbabasa ng Bible ay parang pahinga ng kaluluwa sa gitna ng stress. Nakakapagpahinga ka kahit ano po yung stress na iyong napagdadaanan. Halimbawa, mula Lunes hanggang Sabado, masyado kang stress. Masyado kang kumbaga na-bombard ng mga iba't ibang mga alalahanin, iba't ibang mga pagsusubok. Now, pag-attend mo sa panambahan, ando yung pagtuturo, ando yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Nagiging kapahingahan ng iyong kaluluwa sa gitna ng stress. Yung ikaw ay nanglulupaypay, nanghihina, paglabas mo ng sambahan, malakas kang muli. Bakit? Kasi nga, bukod sa nagbibigay ng kapahingahan, yan po ay nagiging kaparaanan pa upang ikaw ay lumakas at tumibay. Pang-apat na dahilan, bakit dapat kang magbasa ng Bible? Ito ay pampalakas ng pananampalataya. It will strengthen your faith. Habang naririnig at binabasa mo ang salita ng Diyos, lalo kang napapalapit at nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay iniibig mo yung Kanyang salita, andun po mas lalo kang napapalapit at nagtitiwala sa Kanya. Habang naririnig at binabasa mo. Tingnan po yung mga ngayon pong generation pong ito. Yun pong mga bata, yun pong mga tao, yun pong mga next generation na talagang ang palaging hawak ay gadget. Cellphone o kaya laptop o kaya tablet. Papansin mo masyado silang napapalapit doon kasi nga yun po yung
araw-araw nilang nakakalubilo. Whereas, kung ang atin pong binibigyan ng pagpapahalaga, binabasa natin araw-araw ang salita ng Diyos. Habang narinig po natin at habang binabasa natin ang kanyang salita, lalo kang napapalapit at nagtitiwala sa kanya. Parang ganito po. Nanonood kayo, nakikinig kayo ng pagtuturo at pangaral, andyan po yung pagpapalakas, pagpapatibay. Bakit po? Ano po ba ang kaugnayan ng pakikinig ng salita ng Diyos? Ang sabi po ng Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa mensahe tungkol kay Kristo. Sa King James Version sa English, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ayon po sa talata, faith cometh from hearing, and hearing by the word of God. Habang ikaw ay nakikinig, andun po yung pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Nakikinig ka sa pagtuturo, at habang binabasa mo yung Biblia, yan po ay meron pong epekto. Anong epekto? Nagbubuhat po dyan yung pananampalataya. Kaya kung ikay nanghina sa pananampalataya mo, ang kulang mo, Word of God. Kinakailangan mong, kumbaga, paglaanan po ng panahon. Magbasa ng Biblia. Kinakailangan mong paglaanan din ng panahon. Yung katulad po nitong mga pagtuturo. Ito'y Bible Study on Air. Kaya nga nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil napakalaking pribileyo po nito. Na araw-araw o gabi-gabi meron tayong napapakinggang pagtuturo, pangangaral ng salita ng Panginoon. Na kung saan, ito po'y bahagi ng pagpapakain sa ating spiritual. Hindi lang tayo kumakain ng pagkain pang spiritual, hindi lang tayo kumakain ng Word of God every Sunday kung tayo po'y may pagtitipon. Kundi, gabi-gabi meron pong ganitong pagtuturo at pangangaral. Sa pamamagitan niyan, napapalakas yung ating pananampalataya. Now, ang regular na pagbabasa, ito'y nagpapalalim, take note ha, nagpapalalim ng iyong spiritual na buhay o nagpapalalim ng iyong pundasyon spiritual. It will deepen your spiritual foundation sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Mas lalo kang tumitibay, mas lalo mo napanghawakan yung salita ng Panginoon. Panglimang dahilan, bakit dapat mong basahin ang Bible? Para sa karunungan at tamang desisyon. Ito po mahalaga yan ha. Kapag binabasa mo ang Bible, nagkakaroon ka ng karunungan at nabibigyan ka ng tamang pamamaraan o kaya tamang pagdidesisyon. Kasi minsan po mga kapatid, bara-bara tayo ng desisyon. Mag-ingat po tayong pagdidesisyon. Tingnan po kung meron bang gagawin isang bagay, isipin mo muna kung yung gagawin mo ba, hindi ba makaka-apekto sa iba. Ang ibig natin sabihin, wala po ba niyang masasagasan, wala po ba niyang, kumbaga, magiging negatibong epekto? Kasi tandaan niyo po, hindi po lahat ng maisipan natin gagawin, basta lang natin gagawin. Lalo kapag ma-involve na ibang tao, kunin po muna natin consent, baka kasi gumagawa tayo ng kubang na hindi alam ng isang tao, ang naging resulta yan, napapahiya ang ibang tao. Now, bakit ko po ito binabanggit? Kasi nga, kapag ganyan po yung Word of God, bibigyan tayo ng karunungan at tamang desisyon. Ang Bible po ay nagbibigay ng wisdom na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Yan po yung mga taong naging oriented ng Bible. Sabihin mo natin, wala man silang natapos, wala man silang mataas na pinag-aralan, pero makita mo yung karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang Bible ay nagbibigay ng wisdom o karunungan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Now, ano pong prueba? Sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 5. Tumiwala ka sa Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin mo siya at ituturo niya ang iyong landas. Kapag marunong tayong kumilala sa Diyos, buong puso, tumitiwala tayo sa Kanya, ina-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng ating lakad, ituturo sa atin yung ating po mga landas. Hindi po bara-bara. Huwag yung pag may maisipan, basta lang ang gagawin. Alalahanin po natin, baka meron po itong maapektuhan, tandaan po natin. Maigi sana kung yung apekto o yung epekto na may dudulot nito, mabuti o positibo. Pero kapag napapahiya yung ibang tao, mag-isip tayo, huwag tayong basta-basta magdidesisyon. Lalo tigit, ikaw isang mananampalataya. Kapag yung isang mananampalataya, basta nilang may ginawang isang desisyon, isang bagay na, lalo po kapag pinag-usapan po natin yung isang desisyon na meron pong epekto sa kabuuan
Di ba ang naapektuhan, nadadamay ay ang pangkalahatan. Kaya nga, napakalaga ng Word of God. And bago ka mag-decide, bago ka magpapasya, pag-isipan mo munang mabuti. Hindi yan kung basta naisipan mo, basta ka nalang gagawa. Basta nalang, alam mo yon, basta ka nalang kumikilos ng hindi mo na idinudulog sa Panginoon. Now, kapag humingi ka ng gabay sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, mas nagiging malinaw ang iyong mga desisyon. Meron po kasi mga Bible scriptures and Bible principles na kapag sinunod mo, hindi ka hindi ka malalagay sa alanganin. At kapag ikaw ay gumagawa ng ayon sa kanyang salita, ikaw ay nasa strong foundation. Ikaw ay nasa matibay na pundasyon. O, pang-anim na dahilan, bakit dapat kang magbasa ng Biblia? Okay, ito yung pang-anim. Para maitama ang sarili. For your self-correction. Yan, para maitama po ang iyong sarili. Kasi minsan, pagka ang pakiramdam natin, palagi tayong tama, maring may tama ka na yan, pag ganyan. Pag ang pakiramdam, tama ako, mali ka. Parang sinasabi, may tama ka na yan, kapatid. Now, ang Biblia, ito ay dapat mong basahin para maitama ang iyong sarili. Ikaw yung susunod, hindi yung Biblia ang papasunurin mo. Ikaw yung susunod dito. Dahil, hindi lang pampalakas ang Bible, ito rin ay nagtutuwid sa atin kapag ito ay, o tayo, ay nagkakamali. Diba? Sabi nga po ng apostolong si Pablo, ang lahat ng kasulatan na kinasiyan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Yan, pagsaway po ito sa ikatututo na nasa katibigan. Sasaway tayo ito. Kaya pagka ang pagtuturo, pangaral, tumatama sa iyo, sinasaway ka, magpasaway ka. Dahil kapag andun po yung pagtuturo, pangaral, sinasaway na yung maling gawa o tapos laban ka pa rin, lalabas yan, ikay-rebelde. Ikaw ay, kumbaga, nagmamataas laban sa Panginoon. Kapag pagtutuwid at alam mong ikaw yung tinatamaan, pag nasasaktan ka dun sa pagtuturo, pangaral, ang ibig sabihin, yung mensahe ay para sa iyo. Bagamat hindi man ang pagtuturo, pangaral, ito po ay general, pangkalahatan. Pero pag ang pakiramdam mo, may kulot sa puso mo, ang pakiramdam mo, mukhang sa akin ang tama nun. Huwag mo lang hayaan na masaktan ka na masaktan. Ang dapat mong gawin, itama, iayos mo ang iyong buhay. Para po bagang kasi, kapag alam mo ng mali, tapos inuulit mo pa rin, ang nakakalungkot mo niyan, intentional na yung ginagawa mo. Ibig sabihin, sinasadya mo na yung pagkakamali. Sinasadya mo na yung pagkakasala. Now, ito pong Biblia, bakit natin dapat basahin? Para maitama ang ating sarili. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pagsansala, sasawayin tayo po nito. Diba? Lahat ng kasulatan, kapakipakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid. Tinutulungan ka nitong magbago at maging mas mabuting tao araw-araw. Diba? Sabi nga po niyan yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Diyos, it is on a daily basis. Araw-araw po yan. Meron pong pagbabago. Andyan po yung mga pagtutuwid, andyan po yung pagtuturo. Kaya, ang pinakamagandang damdamin po natin, every time na pag meron pong pagtuturo, pangaral at nasasaktan tayo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil nararamdaman mo pa yung sakit. Dahil mahirap niyan kapag wala ka ng pakiramdam. Mahirap niyan kapag ang pagtuturo, pangaral ay para sa iyo, tapos ang pakiramdam mo para sa iba. Manhid ka na niyan. Mahirap po yung ganyan, mga kapatid. Kaya, ang Biblia, bakit mong dapat basahin? Para maitama ang sarili. Pangpito, bakit dapat nating basahin ang Biblia? Ito'y inspirasyon at pag-asa. Ang mga kwento po sa Bible, ito po ay patunay na may pag-asa kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon. Ang dami pong mga kwento sa Biblia. Mula sa Old Testament hanggang New Testament. Andun po yung mga iba't ibang mga kwento, mga Bible characters na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon at pag-asa kahit po sa napakahirap na sitwasyon. Kahit na sa pinakamahirap na pangyayari. Let's say for example, ito pong si Moses, kasama po yung mga Israelita. Nung sila hinahabol ng mga Egyptians, nung sila na-corner, wala nang matakbuhan. Dahil sa kaliwa, andun po yung bundok,
Sa kanan, andun yung bundok. Sa harapan, andun yung dagat na pula. Sa likod, andun yung mga kaaway na umahabol sa kanila. Pero alam po ba mga kapatid, ipinapakita doon sa gitna, sa panahon na wala kang matakbuhan, wala kang mapuntahan, may Diyos na naghihintay. Kapag tumingala ka, tumawag ka sa Kanya, may Diyos na tutugon. Now, yun po isa lamang sa napakaraming kwento na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa buhay kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon. Sabi nga po ng Roma chapter 15 verse 4, ang mga bagay na sinulat ng una ay isinulat upang tayo matuto at magkaroon ng pag-asa. Di ba? Ang Biblia, na isulat ito noong una upang tayo matuto at magkaroon ng pag-asa. It will give us hope. Kaya kung ang pagkaramdam mo, ikinawawalan ng pag-asa, ibig sabihin niya kapatid, kulang ka sa Bible. Kulang ka sa Word of God. Balikan mo yung Word of God. Napakaraming kwento na magbibigay siya ng kalakasan sa iyong pananampalataya. Now, makikita mo na hindi ka nag-iisa, marami nang dumaan sa pagsubok at tinulungan ng Diyos. Ayan. Ito'y napagandang pananalitay. Marami na pong tinulungan ng Diyos na nagtagumpay and ikaw ay magtatagumpay din. Number 8. Pangwalong dahilan, bakit dapat mong basahin ang Biblia para mapalapit sa Diyos. Ang pagbabasa ng Bible ay isang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Di ba, pag ikaw'y nagpipray, pag tayo nananalangin, nagsasalita tayo sa Diyos. Pero pag ikaw'y nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Kaya nga, pag nagbabasa ka ng Biblia, isang paraan yan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin o sa iyo. Sabi po ng Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Draw nigh unto me and I will draw nigh to you. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, lalapit siya sa inyo. Ikaw yung unang hinihintay ng Panginoon. So, wakbang ka. Lumapit ka sa Kanya. Dahil tanay po kasama ng panalangin ang pagbabasa ng salita. Ito po'y nagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, the more na ikinagbabasa ng Biblia, mas lalo kang napapalapit sa Diyos. Andyan pa yung prayer mo, andyan pa yung pagtawag mo sa Kanya. Andyan po yung napakagandang resulta niya. Pang-siyam na dahilan, bakit dapat nating basahin ang Biblia? Proteksyon laban sa tukso at kasalanan. Ito, napakalaga po nito. Kapag andun po yung Biblia, ikaw ay namumuhay, ayon sa Biblia, ikaw ay Bible-oriented, well-versed ka. Ibig sabihin talagang hindi mo man natutukoy yung eksaktong talata, pero alam mo nasa Biblia dahil nabasa mo yan. Kaya nga mas maganda, sa buong isang taon, talagang dapat inuubos nating basahin from cover to cover, Genesis hanggang Revelation. Bakit? Kasi nga, ito'y proteksyon laban sa tukso at kasalanan. Ang kaalaman sa salita ng Diyos ay tumutulong upang labanan ang tukso. Sawatain ang tukso. Ang sabi po ng Awit 119, verse 11. Ganito ang ating mababasa. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Sabi po ni Haring David, ang salita mo, O Diyos, ay aking iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. I have kept your word in my heart so that I may not sin against you. Kapag iningatan natin yung salita ng Diyos sa ating puso, yan ay kaparaanan upang tayo ay hindi magkasala laban sa Diyos. May paraan May paraan mga kapatid at mga kaibigan upang hindi ka magkasala. Ano po yun? Ingatan natin yung salita ng Diyos sa ating puso. Hindi lang natin basta memorize, hindi lang basta natin isinaulo, kundi nasa puso natin. Iba kasi pag nasa puso Pag nasa puso natin, yan po yung magiging driving force, motivating factor po natin upang gawin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba? Ito po yung nagiging sandata mo. Nagiging sandata mo ang salita laban sa kasama. Panlaban po natin ang katunayan. Di ba nung tinukso ang atin pong Panginoong Kristo ng Diablo? 3 times ang sinubukang tuksuin. Pero alam po, sa lahat ng pagtukso na ginawa sa kanya, ang ginamit niyang panlaban sa tukso, salita ng Diyos. Tinukso siya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi niya, nasusulat. It is written. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Salita ng Diyos ang panlaban. Kapag ka merong atake ang Diablo sa buhay mo,
Meron tayong panlaban, meron tayong, kumbaga, hindi lang pananggalang hindi lang pang-cover sa atin, yung faith pang-cover natin, pero meron tayong panlaban, meron tayong armas na pang-offensive. Ano po yun? Yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Gamitin natin yung Word of God na kung saan, kapag inaatake ka ng mga pagsubok, gamitin mo yung Word of God. Itaga mo yan. Ibig natin sabihin, pag may pagsubok, pag may problema, financial, gamitin mo yung Word of God. Kasi God will provide. God will supply my needs according to His riches and glory. May mga Word of God na kung saan ito ay nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pamamaraan para labanan yung mga tukso at atake ng Diablo. Sa panumpong ito, marami pong ataking ginagawa, di ba? Maraming mga pinapakawalang mga iba't ibang mga pamamaraan ng Diablo. Pero alam niyo po, lahat po ng atake na ginawa sa Panginoon Kristo, ginamitan ng Panginoon ng salita, ng Word of God, at lumayas ang Diablo. Ano bang atake ang dumarating sa inyo? Maaring tanggap ka na ng tanggap, hindi ka makaganti kasi nga walang Word of God. Pero this time, gamitin natin ang salita ng Diyos. Ito'y proteksyon laban sa tukso at kasalanan. Ito rin ay panlaban natin. Ito ay offensive weapon natin. Kapag ginamit natin ang Word of God, yan po ay tabak ng Espiritu. Yan po ay atin pong, yan po yung sword of the Spirit. Yan po yung pamamaraan upang ating iganti. Kung meron pong atake sa Diablo, gagantihan mo ng salita ng Diyos, ng Word of God. Merong atake ginawa sa iyo, gagamitin mo naman ngayon yung salita ng Diyos. Nagiging sandata po natin ito laban sa kasamaan, laban sa gawa ng Diablo. Panghuli, bakit dapat natin basahin ang Biblia, ang Bible? Para magkaroon ng layunin at direksyon sa buhay. Tinutulungan tayo ng Bible na maunawaan ang plano ng Diyos para sa iyo. Alam po, kapag walang direksyon ng tao, ano po yan bara-bara. Pag ang tao walang direksyon, walang pangarap sa buhay, mapapansin mo yung tao walang kapangarap, wala pong tiyaga yan. Hindi magsisikap yan. Pero makita mo isang tao na bagamat may kahirapan, tuloy-tuloy nagsisikap, nagpupursige, ibig sabihin may pangarap yan. Pero pag yung isang tao walang pangarap, walang direksyon sa buhay, mapansin mo, pariwara po yan. Ibig natin sabihin pariwara, walang ginagawa, parang walang concern sa kanyang kinabukasan. Pero ang isang tao, kahit nahihirapan, kahit may pagsubok, andun yung pagsusumikap, andun yung pagpupursige, andun yung pagpapagalag, ibig sabihin, mayroon siyang pangarap. Mayroon siyang direksyon sa buhay. At ano po ba? Ang Biblia, bakit dapat natin basahin? Para magkaroon ng layunin at direksyon ang ating pong buhay. Tinutulungan tayo ng Biblia kung paano natin isasagawa yung ating pong mga plano according to His will and His word. Kaya nga sabi po na aklat ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat alam ko yung mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Anong plano yun? Plano patungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Na kung atin pong bibigyan ito ng pansin, magbibigyan po ito ng tinatawag nating pagiging responsable nating mga tao, maging responsable tayo nila. Hindi tayo dapat bara-bara. Meron tayo dapat direksyon. Meron tayo dapat plano. Nagpaplano tayo kung anong gagawin natin. Nag-iisip tayo kung paano tayo makakatulong, kung ano po yung... Kumbaga, huwag lang tayo tumingin palagi sa negatibo. Mag-isip tayo kung paano tayo gagawa at paano tayo makakatulong. May magandang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, hindi po kailangan maging perpekto o kaya eksperto para magsimulang magbasa ng Biblia. Kahit isang talata bawat araw, isang kapitulo, mahalaga kubang na. Napakalaga po ng Word of God. Bilang huling talata, babasahin po natin sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Dito po tayo magtatapos sa talatang ito. Ang sabi po ay ganito. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. In English translation, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein.
For them thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang ganda po ng huling talata. For them thou shalt have, thou shalt make thy way prosperous. Sa gayon daw po, magiging maginawa ang iyong buhay at magkakamit ka ng mabuting kawakasan o mabuting pagtatagumpay. Thou shalt have good success. Nais ng Diyos pangpalain, nais ng Diyos maging maginhawa ka, nais ng Diyos magtamo ka ng mabuting kawakasan o mabuting pagtatagumpay. Tanong po, ang pinaka-base po niyan, ang pinaka-pundasyon po niyan ay ang salita ng Diyos. Itong kautusan. Huwag mahiwalay sa ating bibig, kundi ating pagbulayan, araw at gabi. Meditate natin yung Word of God. Huwag lang natin palaging meditate yung mga bagay na nakikita lang natin sa social media. I-meditate natin yung Word of God. I-meditate po natin yung kanyang salita, yung kanyang mga pangako. Upang ating masunod na gawin yung mga nakasulat dito. Dahil pag ginawa po natin yan, magiging maginhawa yung ating lakad at magkakamit tayo ng tinatawag na good success. Hindi po lahat ng nag-success ay totoong matagumpay sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Ang good success, tanging ang Diyos ang makapagbibigay niya. Kaya huwag tayong humiwalay sa mga salita ng Panginoon. Mahalin po natin ang kanyang salita, mahalin po natin ito pong Biblia sapagkat ito po ay napakagandang impluwensya sa buhay natin. Nakapaloob po dyan napakaraming benepisyo, mga pagpapala kapag tayo po'y susunod at magtitiwala dito.